Dito nagka-diferensya. Ngayon, pinanong ko na ng flat cord para siya itusok kasi yung pagkakatusok dito, yan, masyado malapit. Nagdikit yung hibla nung 3.5. Ay, ito kung mapapansin nyo, binawasan nila ng hibla pero merong nakausli. Yan, kaya nung kahapon, tinesting ko, nag-trip dahil nagdidikit. Yan, naayusin na natin to para mapailaw na tong ilaw rito sa hagdan. Bali, ito yung nag-trip kahapon, tinesting natin. Ngayon, i-open ko ulit. Pero na-check ko na siya, na-tester ko na siya. Okay na naman. Ngayon, titignan natin kung lalagapak ulit ito. Ngayon, hindi na. Yan, okay na siya. Bali, magte-testing tayo ng ilaw doon. Tara, samahan nyo ako. Yan. Pupuntahan natin yung sa hagdan. Tusok na natin yung common. Itong panggitna, tingnan natin kung iilaw to. At tingnan natin kung sumabay na yung sa second floor. Ayun. Nailaw na siya. At ito, milaw na rin. Tingnan natin kung mapapatay rito. Bali, ang switch na itong ilaw na to ay ito. Yun, patay. Tingnan natin yun. Yun, okay na. Yan. Tapos ito, buksan natin. Ito yung switch nya. Naayos na natin. Ito kasing tatlo na to para to rito. Testing natin. Hindi naka-on ang breaker. Iba ang breaker nito. Binuksan rito sa second floor itong pin light. Tapos itong ilaw dito sa hagdanan. Ito na yung karugtong nung isang araw na trinobulshoot natin. Ngayon umilaw na. Unahin natin itong pin light na to, kung mamamatay ba siya pag inop natin to. Yun, namatay. Buksan natin. Yan, buhay na siya, okay na siya. Ito naman, binuksan natin to dun sa taas. Patayin natin dito. Ito naman yung switch. Ito yung okay na. Solve ng problema ko. Tagal ako pinahirapan na ito. Yung pala shortage yung linya dun sa second floor nung ilaw. Dumikit. Yan, okay na siya. Pati yung pin light, ayos na. Titingnan naman natin yung sa taas kung sumindi. Kasi kahapon kasi nakita ko pag sindi na ito, sumabay itong nandito. Ayun, kasabay nga. Papatayin natin. Tingnan natin kung mamamatay. Ayun, patay nga siya. Ngayon, ang tanong, para saan itong tatlong spare na wire na to? Wala itong gamit. Ayun, ako Ginoo. Yan. Yan, patay dito. Papatayin natin to sa taas. Papatayin natin to rito. Tingnan natin kung yung ilaw dun sa baba ay mamamatay din. So, may tatlong sobrang naka-off. Saan ba rito? Yan. Hindi rin yan. Yun. Ngayon kasi kasabay niya yung ilaw doon sa baba. Tingnan natin kung bumukas yun sa baba. Bale, ito yung hagdanan. Second floor to. Ngayon, nakabukas nga. Okay, kasabay nga ito. Ayan, kasabay siya. Tingnan natin kung mamamatay. Patay. Diba? Patay rin yun. So ibig sabihin, ito papaliwanag ko. Binuksan natin dito. Tapos ayan na. Dito tayo sa ground floor. Galing tayo sa third floor kanina. Ito yung switch nya. Ayan. Switch noon. Papatay natin. Namatay. Diba? So ibig sabihin naka 4-way switch siya. Naikunik ko na yung 4-way na trinobulshoot ko. Ngayon naakyat tayo sa third floor. Doon natin bubuksan tong ilaw na to. Nakasabay ng ilaw na nasa taas. Kung
direct ba mabubuksan ng hindi dumadaan rito sa second floor. Pinahirapan ako pag troubleshoot nito mga ka-electrician kasi dati na itong linya at ito yung switch nya para dun. Ayun, bumukas. Galing tayo sa ground floor, ngayon nandito tayo sa third floor at ito yung ano nya rito. Yan. Ngayon dito, dahil nandito tayo sa third floor, ito yung switch nya. Yan o. Oh. Para maniwala kayo na hindi scam to. Yan. Yan. Binuksan natin dito sa third floor, patayin natin sa second floor. Kasi magkasama to eh. Ito kasi. Saka yun dito sa ilalim ng hagdan magkasama. Ito yung switch nya. Yan. Namatay na yung ilaw. Nakasabay noon sa third floor. Ngayon bubuksan natin dito sa ground floor para ma-check natin kung okay talaga yung 4-way switch. Tingnan natin kung mapapagana ba, kung iilaw ba. Boom, yun, umilaw. Ito ano, ito kasi hindi ko alam kung makikita nyo, no. Yan, pagmasdan nyo maigi kung makikita nyo lang, ha. Ito kasing switch na ito ay 4-way switch ito. Yung mga dating tusok, pero mamaya ayusin ko yan. Sino ang malinaw ang mata o malabo lang ang camera ko. Ito kasi may marker to. 1, 4, ay 2, 4, 1, 3. Ito number 3. Itong kabila, ito 1. Itong natusukan ng kulay pula ay 3. Ito naman yung number 2 at number 4. Meron siyang marker siya, nalagyan ng masking tape. Ayan ang 4-way. Ang mahal ng switch na to mga ka-electrician. Tingnan natin kung makikita. Ayan, may number siya. Sa 3-way ito, 3-way. Ito yung pandulo, 013. Ito ganun din, 3-way din. At nasolve na nga natin to. Pati itong ilaw rito. Matutuwa na ang boss natin nito dahil napagana na natin ngayon. Natuklasan natin na merong spare na wire na 3 doon sa second floor. Ito umilaw na, patay natin to. Ayan. Pero magkahiwalay siya. Oh. Patayin natin to. Ito yung buksan natin. Sabay yan saka yung dun sa second floor. Yan. Sabay siya. Saka yun dito. Yan. Pakyat dun sa taas. Andun yung switch na isa. Second floor. Yung sa taas may ito troubleshoot tayo kasi yung isang ganito ron, isang ganyan ay bulag. Yung isa umilaw, yung isa hindi. Mamaya ayusin natin yon. Abang-abang lang mga ka-electrician. Hanggang dito lang muna, babu. Tuloy natin, pailawin ito. Yun. At pati yun, narito yung switch. Pindutin natin yun, umilaw. Yan. Akyat tayo sa third floor. Bali, ito yung ground floor nya. At ito naman yung paakyat. Second floor, may ilaw na rin. Yung sa hagdan. Pati itong pin light. Ayan. Patayin natin. Ayan, namatay. Tapos yung ilaw ron. Ayan. Ito pala. Ito, naka 4-way siya. Yan, yan. Mapapansin nyo, 4 na wire. Naka 4-way yan. At kung meron tayong spare na switch na 4-way, i-demo ko paano pag-wiring ng 4-way switch.
Ito yung second floor. Yan. Second floor to. Ito yung third floor. Ilaw ng third floor dito sa attic. Maluwag. Ito yung gagawin nilang gym yata ito. O anong bilyaran. Ewan ko, di ko alam. At ito yung switch nya, 4-way. Yan. O. Ito para sa naman kaya ito. Wala naman itong gamit ha. Tatanggalin natin to. Walang gamit ito. Ito. 3-way. Madilim kasi. Sana kung may makukuha akong spare ng yan, 3-way nga ito mga kamildi. May marker siya, yan o, nakita ako. Ayan, itong parang arrow na to, yan ang sign ng 3-way. Tapos ito namang isa, 4-way. Kung mapapansin nyo, meron siyang ito 0 at 3-way din pala to. Saan to? 3-way, parehas 3-way. Dito tingnan natin, malamang puro 3-way ito. O nga, puro 3-way. Ito yung ilaw dun sa baba, konektado. Ito yung switch nya. Ayan, umilaw na. Pag makakuha ko ng 4-way na spare ay i-demo ko para malaman nyo paano pag wiring. Pero ang alam ko kasi parang meron na ako dating upload na paano pag wiring ng 4-way switch. Pero i-ano ko din, papakita ko ulit. Ito yun dito sa ano, sa ilalim ito ng kwarto nila, pero may nilatag kasi ako rito ilaw para pag nagkaroon ng trouble yung wiring dito, yan, maliwanag siya. Meron akong mga kinabit na ilaw dyan hanggang doon sa dulo. Yan, kung makikita nyo, meron siyang ilaw. Parehas nung sa kabila meron din doon, no? Nilagyan ko rin ng ilaw yun kasi pag gumagawa ko dyan napakadilim. At yung ano pa pala, hindi ko pa naikakasa ito, yung mga data na to. Kailangan kong ilawit yan, mga ano na yan, mga data na yan, kasi kailangan yan. Saan ba ito dumaan? Diyos sa gumawa nito, napakagaling talaga namang, hindi inano, pinayos. Ito naman yung kabila mga kamelji, meron din dito tayo ilaw nilagay. Ito yung switch, buksan natin yung ilaw yun para maliwanag siya pagka nagkakaroon ng ano. At ito kasi mga bakal na to sadyang iniwan dyan nilagay para kung sakasakali man magkaroon ng problema yung electrical, merong aapakan yung electrician na gagawa. Kaya merong tubong ini-welding rito. At yung sa gilid na yon, kaya na ng carrying channel yon pag binalagbagan ng kahoy kung sakasakaling dun sa dulo magkakaproblema. Pag sa bandang dulo na yun, magkakaproblema. Yan. Pahilawin natin itong mga ka-electrician kasi bulag yan, isang ilaw na yan Saan ba yung switch na? Ayun, ayun o. Kita nyo, ito lang umiilaw, tapos ito hindi siya umiilaw. Kaya pahilawin natin yan. Tapos ito yung switch nya. Yan. Ito naman yung sa 4-way sa baba. Yan. Tapos ito, saan ba to? Yun. Dito rin pala yun. Ito yung switch nyan. Nandito dito, ayan. Ito kaya siya nakaganito kasi mga dati yan mga ka-electrician. Nag-troubleshoot lang ako ng linya sa baba, kaya yan, nagkaganyan yung mga wire na yan. Tapos ito pa, kita nyo naman, open wire yan, live yan. Yan, live siya kung mapapansin nyo. Mga dati po yan naabang, katulad na itong nandito sa kabilang gilid ng poste. Yan, mga open wire yan, mga live siya. Yan pa yung mga tagging nung unang gumawa. Mamaya ayusin natin yan. Kakapain ko lang yung dito lang na to na bulag. Yan. Kasi yung partner niya may ilaw, tapos siya wala. Yan o.
ayaw sumindi nitong nasa unang baitang. Yan ang paiilawin natin. Pero bago yan, bababa muna natin yung breaker sa baba. Tara, samahan nyo ako. Sa baitang, pati yung doon. Ayan. Kailaw na siya, yung tatlong pin light. At pati itong dito sa baba, kasabay na itong nasa taas, ito at saka yan. Yan, papatay natin yung breaker. Kasi meron tayong ito troubleshoot doon. Isang ilaw na bulag sa 3rd floor. Punta tayo sa panel room. Bale, ito yung ano nila, mga lababo. At ito yung electrical room. Ngayon, ito yung breaker noon. Sa baba, papatay natin. I-off muna natin to. Yan. Tayo magto-troubleshoot. Abang-abang lang, mga electrician. Hindi gumagana bulag. Kasi nung tinanggal ko, ito. Hindi nakatap yung isang linya, yung isang wire. Tapos maigi na rin na natanggal kasi kung hindi natanggal, may posibilidad na magkadikit. Mapuputok siya. Kaya ngayon, meron tayong flat cord para pag tinusok dyan sa terminal na yan, sakto. Ito yung flat cord na gagamitin natin para maging okay yan. Mamaya pailawin natin. At kung magagawa natin na isama ito dun sa linya ng 2nd floor. Kasi pag galing dun sa baba, aakyat dito. Hindi naman pwedeng pagkaakyat saka bubuksan ito. Parang mali naman yata yun. Kaya isasama natin to dun sa ilaw dun sa baba. Na naka 4-way switch din. At abang-abang lang mga ka-electrician. Kaya na yung ilaw na bulag. Sumisindi na yung isa, hindi na siya bulag. Binaklas natin yan kasi tanggal yung isang connection. Yan, sabay na siya. Pero gagawin natin, sasabay naman natin siya dun sa ilaw dun sa baba. Kasi hindi pwedeng pag-akyat rito pagbaba papatayin na agad nila rito sa switch dito. Kailangan sabayan doon sa ibaba. Yan ang hahanapan natin ng solusyon. Paano may po-4-way din yan. Splice na, nalagyan na ng tape yung mga open wire. Pasensya na kayo sa mga kalat. Kasi troubleshoot ko yan. Pati ito. Yan. Nalagyan na rin ng tape. Pati yun dito. Wala na yung mga open wire. Ito, ilulubog na lang natin to kasi walang gamit yan. Kasi ginawa natin tong ilaw na to para maisabay dun 2nd floor para maging 4-way din siya. Punta tayo sa panel para buksan nyo at matesting tong ilaw. Tingnan natin kung yung ilaw na to ay kasama na yung sa 3rd floor. Pati yan, nakailaw. Ito yung switch. Ayan siya. Namatay yung taas. At ayan, namatay siya. Ito yung switch niya. Ayan. Parehas patay. Bubuksan natin. Ayan, bukas na. Ito yung sa hagdan, bukas na. Tingnan natin kung kasama na bang umilaw yung nasa 3rd floor. Ito kasi yung pakyat dito 2nd floor. At yung switch ng hagdan na yan ay nasaan na ba? Ito yun, naka 4-way siya. Yun, namatay. Bukas. Tapos yun naman pin light dito. Ito yung switch niya. Yan. Tapos yun, yan bukas na. Tingnan natin kasi yan, pwede yung patayin dun sa roof deck sa 3rd floor. Tingnan natin kung yung dalawang ilaw na dati bulag okay na. Ayun, okay na siya. Yan tingnan nyo. Paano ba? Para makita, ganun ba? Ayun, umilaw. Pati yung sa baba, kita nyo naman. Tapos tingnan natin kung namamatay at may bulag na namang ilaw rito. Yung isa hindi sumindi. Diyos ko Lord. Hanapin natin kung nasaan ang switch na ito. Ito
Ito siguro, yun. Ito na. Yung switch ng ano na yan, sa hagdan. Oh. Baka sabihin nyo may scam. Oh, namatay. Oh, bukas. Patay, bukas. Tingnan natin kung kasama yung sa ibaba. Ayun, sinilip natin at bukas nga. Bukas nga siya. Mga kakuryente, mga ka-electrician, bukas siya. Ibig sabihin, okay na, na-troubleshoot na natin to. Shoutout doon sa nagpapatugtog na pintor na sa labas. Yan, okay na siya. Okay na rin yung mga switch. Ito, titingnan natin bakit nabulag tong mga ilaw na to. Bakit may laging bulag dito. Yan, dito. Yun o, yung ceiling pa na wala namang hangin pagkabigat-bigat. Maganda lang tingnan pero pag pinaikot mo siya wala siyang hangin. At nagkalat ang dumi rito. Ito na, nagawa na natin, na-troubleshoot na natin yung ilaw sa hagdan, sa baitang ng hagdan. Ayan. I-connecta na natin, tingnan natin kung talagang okay na siya. Patay yung ilaw rito, bubuksan natin dito, natin sa second floor. Kasi ito yung update dito sa electrical, dito sa ilaw dito sa baitang na to. Kasi dati hindi siya gumagana. Tapos nung una, nung hindi siya, pagbukas ng pin light kasama siya. Pag binuksan to at pag hindi nakasindi yung pin light, hindi siya magbubukas. Ibig sabihin may mali dun sa unang tapping ng wiring. Pero ngayon okay na. Ayan, patay natin. Patay na. Kasama na yung sa baba nun. Pinatay natin, bababa tayo. Buksan naman natin tong ilaw dito sa ano, taas. Ano nangyari? Bakit hindi na sumindi? Ito ba yun? Hindi ko alam eh. May nahugot yata ang wire. Yun. Tingnan natin second floor. Bakit nawala yun? Siguro bumaliktad yung center niya. Ang alam ko kasi ito yung sa baitang. Aba. Ayun. Ay, mali ito. Mali ito mga kameldi. Kasi dapat naka 3-way yan. Naka 3-way dapat yan. Dapat dito yung nakatusok. Isa na yan. Para bubukas siya. Ito mali ito yung dati. Ayan siya. Hanapin natin to. Ikaw mag-alala. Hanapin natin siya mga kamelgi. Yung dalawang ano yan. May mali yan eh. Ayan, bukas na. Maya ulitin natin. Pero babalik ka rin lang naman yung traveler nun. Eto. Dito. Babalik ka rin lang yun. Oh, patay na, di ba? Patay din siya sa taas. Mabuksan natin doon sa ground floor. Yan, kasama sila. Ilaw sa baitang at dito sa second floor magkasama. Ito yung update rito sa electrical dito na tinotroubleshoot ko. Ngayon okay na. Papatayin natin ito. Yan. Buksan natin yung pin light. Ayun. Okay, gumana na. Punta tayo sa panel. Umilaw na siya. At ito, tingnan natin kung iilaw. Yan. Boom. Yun, umilaw na. Sabay nun. Tingnan natin doon sa second floor. Kung magpapunction na ba yung 4-way natin.
na dalawang beses yata natin na troubleshoot ito dahil nung una kala ko okay na. Yung pala pag pinatay sa taas ayaw gumana. Ngayon ito walang problema tong sa hagdan na to, tong ilaw sa baitang. Yan, patay siya. Yun, tingnan natin. Ayun, namatay. Ngayon titingnan natin siya kung mapapagana natin dun sa 3rd floor. Kaya tayo. At ito yung switch. Kita nyo yung pinagbakbakan ko ng tipo. See, lalo ko splicing. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa 3-way. Yun nga, siya nga. Okay na. Nakuha na natin. Yan, milaw na. Tapos yung sa baitang naman ay ito. Yan, yan. Oh. Yan. Tingnan natin kung papatayin natin dito. Yan. Ay, mali. Ito pala isa. Papatayin natin siya dito. Kung mapapailaw natin doon sa 2nd floor. Tara, samahan niyo ako. Yan yung ilaw. Yan, namatay. Tingnan natin kung mapapagana rito. Pinatay natin sa taas. Tingnan natin kung mag-on. Yun. Nabuhay man yung ilaw. Ito yung switch. Okay na. Tapos ito naman sa baba. Ito rin yung switch. Yan, patayin natin. Ganda sana kung meron taga-video para kitang-kita. Yan, okay na siya. Tapos yung ilaw doon, oh. Pag pinatay yan, buksan mo na. Ayan, i-off ko. Shout out sa Matsing, naligo ako ha. Patay siya. Ngayon, yung sa taas, patay na rin. Buksan uli natin to ha. Tingnan natin kung magsasama yung sa taas na ilaw. Yan, bukas na. At bukas nga rin yung pinlight doon sa taas. Ngayon, pinatay natin sa 3rd floor, binuksan natin dito. Yan, in-off ko ulit, buksan ko ulit. Titingnan naman natin ngayon kung kaya i-off doon sa ground floor. Si bali 3rd floor ito. Kung talagang okay na yung wiring ng 4-way switch. Ayan, sabay sila oh. Etong ilaw rito sa hagdan sa pababa, tapos itong packet 2nd floor. Ayan, nakailaw parehas. Papatayin natin tong ilaw. Yan, namatay. Oh, patay. Yun. Patay na. Okay na siya. Nakuha rin natin sa wakas. Okay na yung 4-way niya. Yan, ipipix na lang natin to. Okay na siya. Buksan natin to. Yan, yung sa baitang. Okay na. Okay na yung 4-way switch natin. Okay na, na-troubleshoot na natin yung problema dun sa sa wiring dun sa ilaw sa hagdanan. Kasi yung ilaw bali sa yung ilaw dun sa baitang, sinama natin dun sa ilaw sa baba, sa 2nd floor saka sa ground floor. Eh, naka 4-way switch kasi yun. Hinanapan natin yun ng linya. Kasi magulo yung unang wiring nung ano na yun. Napakagulo nung unang wiring nung hagdanan na yun. Kaya troubleshoot pa natin. At ngayon nga nandito tayo sa panel board. Oh. Yan, kita nyo yung panel. Masyado pang magulo. Marami pa akong hindi naitatap, naiti-terminate. Pati ito. Ito yung pangalawang panel. Yan. Hindi pa rin siya tapos. At esensya na, madilim. Yan, pinakita ko lang. Ito kasing malaki na to. Ito yung pinaka MDP nya, main distribution ito. Yung main na itong dalawa. At nandun sa labas yung nandun sa labas yung panel natin ng double throw na kung saan andun babagsak yung galing sa Meralco. Tapos doon din pupunta yung galing sa generator. At ito kasi dito papatak yung itong malaki na to. Dito kasi papatak yung sa solar. Bali ang ano ng bahay na to ay dalawa. Tatlong pwede panggalingan ng source ng kuryente pag nag brown out. Pwedeng sa solar o pwedeng sa generator. Kaya kung mapapansin nyo, meron dito isang, papakita ko yung laman nito. Ito. Buksan ko.
Masyadong madilim. Yan. Teka. Ito yung laman nung ano. Ito kasing ano na to. Ito kasing isang breaker na to. Ito yung magiging main na ito. Ito kasi puro ano yan. Puro outlet. Puro outlet saka aircon. Wala pa yung main line niya. Ayan yung tubo na pagdadaanan ng feeder line DDoS na dito nang galing sa malaki. Tapos ito namang sa kanan na to, ito yung main para sa dun sa isa. Ito puro ano, puro ilaw, linya ng ilaw, saka yung ibang maliliit na load ng outlet ng mga appliances load dito. Ito kasi karamihan ito aircon at heater nagsama-sama rito sa isang panel na to. Kaya papansin nyo, tatlo itong panel na malalaki. At ito yung pinaka ano nung dalawa. Yan. Diyan siya itatap ngayon. Dito yung main line natin nanggaling dun sa box sa labas sa double throw. Tapos bala ito yung magiging niya. Ang tigas oh. 160 amperes tong isa. 250. Itong 250 ito. Para ito rito sa ano. Para dito. Para dito sa linya ng aircon at heater. Kasi yung aircon nito mga ka-electrician, pinakamaliit na aircon nito ay 2.5 no, 2.5 horsepower. Meron dito isang aircon na 1 tonner. Kaya kung mapapansin nyo yung main niya ay 250 ampere. I-off natin. Ito namang isa, yung sa ilaw to na main. Ayan. At ito yung manggagaling dun sa labas sa double throw. Magiging supply na ito ay 100 mm yung laki ng wire. Kasi laki halos ng daliri ng tao. Ayan, sasara muna natin. Ayan, may mga marker at ito na yung ano, yung iba hindi pa na-terminate. At ito pa, ayan. Pinakita ko lang ngayon. At yung tina-troubleshoot natin, ito yung breaker nun. Itong saan to? Ito kasi dun sa kwarto. Nakahiwalay kasi. Ipakita ko na yung ano, yung panel. Na ano, yung panel board, yung linya nung troubleshoot natin. Naninibago talaga ako dito sa ano na to, dito sa camera ng cellphone na to. Parang hindi ko maintindihan kung dumilim ba o ano. Ibabalik natin to dun sa gumawa na ito. Kasi hindi pwedeng laging ganito. Pakiramdam ko nag-iba mula nang napalitan ng LCD. Kung hindi magagawa, patitingnan natin sa iba. Yung talagang ano, kasi gabi na kasi ako dumating, kaya idinaan ko na lang ito ron para kahit papano malinaw. Kasi yung unang ano nito mga electrician, hindi ko magamit kasi alam mo yung parang ganun yung itsura. At shout out sa lahat, maraming salamat muli sa susuporta pa at sa walang sawang sumuporta mula umpisa hanggang dulo. Salamat sa inyo. Ganito na lang. Ay siya nga pala, bago ko tapusin tong vlog na to, shout out sa ano, sa isang tao dyan na mahilig makialam, no? Tumatanda ng paurong. Sana wag mong pakikialaman kung anong itinatawag sa akin ng tao. Wag mong bibigyan ng kahulugan kung tawagin man akong kuya o kung ano. Kalalaki mong tao eh. Masyado kang chismoso. Buti sana kung sinasabi mo ito totoo. Sana dalhin mo yung bilang matanda, magpakatanda ka. Di yung kung ano-anong pinagsasabi mo sa mga live, di mo alam, nakakasira ka na, nakaka-apekto ka na ng tao. Magpakatanda ka naman. Re-respeto pa naman kita, tapos ganyan yung ginagawa mo rin sa tao. Shoutout sa'yo, sa susunod, pag di ka tumigil, papangalanan talaga kita. Magkahiyaan tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye-bye.